Magandang hapon po. Welcome po ulit sa ating pong Facebook Live dito po sa Rema Pills. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, kamusta na po kayo mga kapatid? At ang nais ko lang pong ibahagi po sa inyo ay kung paano po tayo inaayos po ng Panginoon sa mga sitwasyon, sa mga bagay po na kinakarap po natin hanggang ngayon. Dito po sa ating pong title, sabi po niya dito, sometimes God works in the place we least expect. Yan po yung title po natin. Dito po ako sa number 2. Kahapon po, tinuro po sa atin ni Pastor AC po yung number 1 at sa akin po yung number 2. Ang number 2 po ay a humble minger. Dito po tayo sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya po dito, ng panahong iyon, inutos ng Emperador Augusto na magkaroon ng senso sa lahat ng nasakupan sa imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Sinerio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili ng bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras na panganak ni Maria, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa isang lampin ang sanggol at hiniga sa isang sapsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panluyan. Tingin niyo po yung kapanganakan po ni Jesus. Ito po yung title niya. Number 2 ay humble minger. Napakababa Napakababa po ng nangyari po nung panahon ni Jose at ni Maria na isisilang nila ang isang sanggol. Bakit po? Naipanganak po nila ito sa isang sabsaban. Minsan hindi mo maintindihan bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Kung papansinin po natin, sino po ba ang isisilang po ni Maria? Siyempre po, ang tagapagligtas, ang Diyos, ang Hari po. At alam niyo po, napakahirap isipin na napakasimple lang po ng pagsilang po sa ating pong hari, sa ating tagapagligtas na si Jesus. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi nga po dito, may mga bagay na ginagawa ang Diyos na hindi natin minsan naunawaan. Bakit kaya si Jesus na ipanganak sa isang sabsaban, napakasimple, hamak na lugar na kung saan siya po ay pinanganak po si Jesus. At bago po ang kwentong ito, nung una po na kasi po ay nalaman niya na si Maria po ay nagdadalang tao. Nagdalawang isip ito na sasamahan niya ba to o hindi. At alam niyo po, ito pong si Jose ay gusto niyang layasan, takasan po yung responsibilidad. Tama lang naman po ang kailangan niyang gawin kasi wala naman po nangyari sa kanila ni Maria. At paano sila magkakaroon ng anak? Wala po nangyari po sa kanila. Pero buti na lang po, siya po ay kinausap po ng Diyos. Kung ako po kay Jose, may mga bagay talaga na magtatanong ka sa Panginoon, Lord, bakit nangyayari ito? Bakit kailangan kong panugutan yung isang tao na wala naman akong ginagawa para po sa kanya. At buti na lang po, siya po ay kinausap po ng anghel ng Diyos. At ang sabi ng anghel ng Diyos sa kanya, yung dinadalang ni Maria ay magiging tagapagligtas ng mundo. At alam niyo po, dun sa kwento na to, pinanganak po si Jesus sa isang sabsaban. Napakababa na lugar kung saan siya po ay ipinanganak. At alam niyo po, may mga bagay sa buhay po natin na bakit kaya si Jesus ay pwedeng manak naman sa tirahan, ng magandang tahanan, magandang panganakan, pero bakit napakababa ng pagpapanganak po kay Jesus? At sabi nga po dito sa number 2, minsan gumagawa ang Diyos sa mga lugar na hindi po natin inaasahan. May mga bagay po sa lugar natin na may plano ang Diyos, may magandang gagawin ng Diyos na akala po natin na parang ito ba yung plano sa akin ng Diyos? Ito ba yung plano ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang mangyayari sa akin sa hinaharap? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganyan nangyayari sa buhay ko? Mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ng Biblia, magkaroon tayo ng pagkitiwala, magkaroon tayo ng connection sa Panginoon para mas lubusan po natin maunawaan kung ano ba ang mangyayari sa hinaharap at mangyayari sa mga bagay na darating po sa buhay po natin. Tingnan niyo po, no, ang ipinanganak po nung unang panahon ay si Jesus. Isang hari, isang tagapagligtas, at isang Panginoon. Pero ipinanganak siya sa isang simpleng sabsaban. Pero hindi natin alam na malaki ang plano ng Diyos sa buhay po ni Jesus. Amen po, maaaring sa buhay po natin na simpleng buhay na meron po tayo ngayon. Maaaring hindi tayo ganun kayaman, hindi tayo ganun kaganda ang tirahan, maganda ang sakyan, pero maganda po ang plano ng Diyos sa buhay po natin. In the future, may maganda siyang gagawin po sa atin.
Amen po. Katulad po ni Jesus, si Jesus po ngayon ay nasa kanang trono po ng Panginoon. Marami po siyang pinagdaanan sa buhay. Minsan may mga battle sa buhay po ni Jesus. Kaya nga, nagtatanong siya sa Panginoon, Lord, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap. Kasi alam niya, darating po ang kanya sa buhay niya, ang paghihirap. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko mangyari, kundi kalooban mo. Minsan, kaya nagtatanong si Jesus, may mga bagay na hindi natin po naunawaan. Hindi po natin naintindihan. Kaya ang halan niyo po mga kapatid, isipin po natin na sa kabila ng lahat ng simpleng buhay na meron tayo, sa kabila ng mga bagay na dinadaanan po natin, tingnan po natin yung mga pangako ng Diyos. Tingnan po natin yung magandang gagawin po sa atin po ng Panginoon. Amen po. Kaya sabi niya po dito, minsan ang mga pinakamalaking pagpapala ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. So may mga pagkakataon po natin na bakit kaya ako nandito sa sitwasyon na to? Bakit ko kinakaharap ang mga bagay na ito? Naranasan po ba natin 'to na dumating sa point ng buhay natin na dumadaan tayo na hindi natin na-expect na, "Bakit ako nandito? Bakit ako dumadaan sa part na 'to?" Ngayon isipin po natin na ang pagpapala ng Diyos ay nasa mga taong, sabi niya, dumarating sa hindi natin inaasahan yung mga pagkakataon na darating po sa buhay po natin. Kaya ang sabi dito, lubusan tayong magtiwala lamang po sa ating pong Panginoon. Amen po. Sabi niya ito, gumagawa ang Diyos sa parang hindi natin nauunawaan o naiintindihan. Kung naalala po natin yung kwento po ni Job, marami siyang pinagdaanan na battle, marami siyang dinaanan na pagsubok. Minsan may mapaisip ka na, bakit ako dumaan dito? Faithful naman ako. Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Maayos naman yung relasyon ko sa Panginoon. Bakit kaya ako dumarating sa point ng buhay na parang pinarusahan ako ng Diyos? Ang dami kong pagsubok, ang dami kong pinagdadaanan sa buhay. Pero bakit ganun? Napakahirap po ng buhay. At alam niyo po, sa sitwasyon natin na kinaharap natin, maganda po na tayo po ay maglingkod at magpatuloy lamang po sa ating pong Panginoon. Amen po. At alam niyo po, blessed po tayo. Sabi niyo po dito, gumagawa ang Diyos sa parang hindi natin naiintindihan o naunawaan. Tulad nga po kayong sinabi ko po sa inyo, yung nangyari po sa buhay po ni Job. Marami po siyang pinagdaanan na battles, nagkasakit, nawalan ng pamilya, at napakarami po sitwasyon sa buhay ni Job na bakit kaya ako dumadaan dito? Minsan magtatanong sa Panginoon, Lord, ano ba nangyayari? Naging faithful naman ako sa iyo. Nagsisimba ako, nagpe-pray ako, nagbibigay ako sa gawain mo. Pero bakit ang dami kong dinadaanan? Sa halip na maging magaan ang buhay ko, bakit dumadaan pa ako sa mga struggle nito? Alam niyo po, may mga bagay sa buhay natin na parang hindi natin naunawaan bakit ganito nangyari sa atin. Tingnan natin po mga kapatid. Kasi kung alam natin yung mga salita ng Diyos, kung alam natin yung mga pangako ng Panginoon, hindi ka mababahala. Hindi ka mababahala. Mangyayari yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo once na alam mo yung pangako ng Diyos at once na kilala po natin si Jesus. Lubos tayong magtitiwala po sa Kanya. And po sabi niya pa dito, huwag mawalan ng pag-asa. May plano ang Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok. So may plano po ang Panginoon. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng problema, manatili lang po tayo sa Panginoon. Tulad po nangyari po sa ating Panginoon. Marami siyang battle na dinaanan po. Marami siya na nangyari sa buhay po ng Panginoon. Doon pa nga lang po sa isilang siya, isa buong pagsubok na sa buhay po ni Jose at saka ni Maria. Kasi nga po, nahabol sila. Para ano po, para ipapatay po si Jesus. Doon pa lang may plano na ang kaaway para mawala po si Jesus. Pero hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway once na ang Diyos po ang pinagkakatiwalaan po natin. Amen po. Kaya nga may mga bagay sa atin, kung alam mo sarili mo dumadaan ka sa problema, kung alam mo sa sarili mo na dumadaan ka sa pagsubok, kung alam mo sa sarili mo na pinanghina ka ng loob, mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi kung kilala mo ang Diyos sa buhay mo, kung kilala mo ang Panginoon, hindi ka mangangamba. Yes, dumarating yung time na nag-aalala tayo, pero dapat hindi tayo manatiling nag-aalala. Dapat manatili tayo na inaasahan po natin yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. So kung tayo man po ay na sitwasyon na nahirapan tayo sa ating paglilingkod, basahin po natin ang mga Bible. Kasi may mga nakalagay po sa Bible na sa paglilingkod nila maraming pagdurusa. Maraming pinagdaanan, maraming kahirapan na dinaanan ng mga lingkod ng Diyos pero nanatili at nagpatuloy po sila sa Panginoon kasi kilala nila ang Diyos. Alam nila ang pangako ng Panginoon. Alam nila kung sino si Jesus sa buhay po nila. Sa atin po, kilala po natin si Jesus. Kilala po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya kung alam mo, sarili mo, sabi niya dito, ang tingnan po natin ay yung pangako po ng Diyos. Huwag mong tingnan yung mga negative na nangyayari sa buhay mo, yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo na parang ang hirap ng buhay.
ang pangako ng Diyos sa buhay natin, lahat tayo ay may pangako. Ang Panginoon. Amen po. Kaya sabi niya po dito, no, sabi niya, huwag mawalan ng pag-asa, may plano ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kaya nga, huwag natin isipin na, yes, may mga sitwasyon na parang hindi mo maintindihan bakit ka dumadaan dito. Bakit ka dumadaan sa mga pangit na sitwasyon ng buhay. Ulitin ko po, marami pong lingkod ng Diyos ang dumaan sa mahirap na sitwasyon. Katulad po na Apostol Pablo, ipinaglalaban lang niya ang pangako, ipinaglalaban lang niya ang salita ng Diyos. Pero ang nangyari po sa kanya ay binalanggo, nahirapan, maraming pinagdaanan sa buhay. Pero nanatili po sa Panginoon kasi alam niya yung sinusundan niya, alam niya yung pangako ng Panginoon. Hindi niya iniisip na hindi na naiintindihan yung mga bagay na nangyari sa buhay niya, pero ang iniintindi po niya ay kung ano yung malinaw na sinabi ng Diyos po sa kanya. Amen po? So, ganda lang po yung gusto kong iparating po sa ating ngayong hapon. Nawa po ay nakatulong po ang salita po ng Diyos sa buhay po natin. Lalo na po sa mga tao po na dumadaan sa mga pagsubok, mga dumadaan sa trials. Mga kapatid, ang asahan po natin ay yung pangako po ng Diyos. Huwag ka mangangamba kasi alam mo yung tatay mo, kilala mo ang Diyos. Kung kilala mo ang Panginoon, hindi ka mangangamba. Alam mo ang kakapitan mo, alam mo ang gagawin mo sa mga sitwasyon na hindi mo na naiintindihan ang nangyayari sa mundo, naiintindihan yung mga bagay-bagay na nakikita mo. Basta ang alam mo, malinaw sa iyo na dun sa dulo, kasama mo ang Panginoon. Amen po? So, ganda lang po. Magandang hapon po sa inyo. Pray po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Ang dalangin namin, Panginoon, sa iyo ay samahan mo kami. Lord, salamat po, Ama, dahil tinuturuan mo kami. Salamat, O Diyos, dahil meron kaming Ama na naghirap at pakasakit, gumawa ng mga bagay na mahirap para kami ay mailigtas. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong buhay. At ito po ay naging lakas namin sa mga panahon na nahirapan po ang bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, ingatan mo kami at palain ang bawat isa po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ingat po kayo lahat and God bless po sa inyo.